ng edukasyon, scientific research tulad din po ng ginagawa natin sa CCIPH, at yung ating ecotourism or yung for recreation. So yun po yung mga serbisyong nakukuha natin sa ating kalikasan or sa ating ecosystems. Very timely din po, Ms. Jean, na napag-uusapan natin itong ecosystem services. Dahil ngayon po, noong 2004, naipasa na yung ating PENCAS Bill or yung PENCAS Law or the Philippine Ecosystems and Natural Capital Accounting Systems Act. So, itong PENCAS Bill po kasi ay pinapakita dito yung pagturing natin sa kalikasan bilang isang mahalagang yaman ng Pilipinas. So ngayon po kasi, tinitingnan lang natin ngayon yung ating national assets bilang doon sa ating GDP or gross domestic products, yung produkto na ng ating ecosystems or ecosystem services like yung ating volume ng kahoy na in-export or yung dami ng isda na na-harvest natin sa agriculture or sa aquaculture. Pero hindi po natin tinitingnan yung kung saan nanggaling itong mga produkto na ito or yung source or stocks ng products na ito, which is nandoon sa ating mga kagubatan at sa ating mga ilog or sa ating karagatan. So yun po yung layunin ng PENCAS Bill or the PENCAS Act na magkaroon ng national assets or magkaroon ng natural capital accounts at mabigyan ng karapatang halaga yung ating mga ecosystem services na meron tayo sa Pilipinas. Ayun, and thank you so much for sharing that, no? Meron pala tayong mga ganitong victories na nagpapahalaga hindi lamang dun sa output ng kalikasan kundi about its very existence at kung ito ba ay nasusustain, no? Dapat nasusukat rin kung sustainable ba yung kanyang kalagayan sa kasalukuyan and therefore yung habitat nila ay napangangalagaan bang mabuti. Babalik ko sa karanasan nyo kasi pinag-uusapan natin ito sa konteksto rin ng proyekto ng CCIPH na Developing Capacities for Eco-DRR Restoration. Sa inyong nakita, pagdating doon sa initial baselining, no, sa mga communities, ano na ang naging epekto o nitong pagkasira ng kalikasan kaugnay nga ng mga disasters at ano yung nakikita nating bahagi naman o contribution din ng mga komunidad para ma-restore ito batay sa framework ng sukat ng kalikasan. Meron na bang ganito tayong nakikita para ma-input din dito sa proyekto na ito? So dun sa mga nauna naming komunidad na binisita, nakita naman natin na marami sa kanila nakadepende pa rin sa ekosistema sa kanilang pangkabuhayan. So halimbawa yung mga kumukuha ng ratan, kumukuha ng almasiga, yung dagta ng almasiga kasi yung ginagamit sa paggawa ng mga pintura, floor wax, barniz, also yung ating honey. Nakadepende ito lahat sa kondisyon ng ating kalikasan. So kapag nasisira yung ating kalikasan, nababawasan din yung serbisyong ibinibigay in terms sa pangkabuhayan. So halimbawa, nung matapos yung mga nakalipas na malakas na bagyo, nagkatumbahan yung mga puno, so yung mga honey bees na nakatira dito sa mga punong to, hindi sila makakapag-produce ng honey. So talagang naaapektuhan din yung kabuhayan ng ating mga kapatid na katutubo na nakadepende sa ating kalikasan. Gayun din yung mga nag-harvest ng ratan, kapag nasira yung mga lugar kung saan sila kumukuha ng ratan, hindi sila makakakuha ng mga materyales na ginagamit sa iba't ibang handicrafts o sa iba't ibang furnitures na kanilang pinoproduce. So sa gantong kalagayan, isa yung mga community sa nagsusulong ng restoration.
Kasi nawawala yung kanilang serbisyong pangkabuhayan o provisioning services na nakukuha sa kanilang kalapit na kagubatan o kalapit na dagat. So sila yung mga unang-unang nagsusulong ng restoration. At yun yung binibigyang gabay ng CCI na matulungan sila ano nga ba yung dapat na restoration activities na dapat nating gawin upang maipanumbalik yung dating kalagayan ng ating mga kalikasan. Sa mga nakita namin. Sige, sa huli nating 2 minuto, hingan ko kayo ng tig-1 minuto na panawagan, hindi lang sa komunidad sa paligid ng mga ekosistema, pero sa publiko sa pangkalahatan, siguro sa mga DRR practitioners na hindi masyadong naiisama itong usapin ng ekosistema. Sige, gusto mo bang mauna, Wine? Sa akin naman po, dahil meron na tayong sukat ng kalikasan na ini-integrate yung dalawang international frameworks, ay sana ina-envision natin ngayon na magamit itong sukat ng kalikasan. In-encourage natin yung ating mga protected areas, mga local conservation area managers, or yung mga conservation practitioners na gamitin itong tool na ito, itong framework na ito para makatulong at mas strengthen din yung ating proseso ng decision making dito sa ating mga conservation areas. So dito naman ay binibigyan tayo ng science-based information para gabayan tayo sa mas malakas na conservation management and planning. Yan, thank you, Wine. Doc Mayan? Siguro, gusto ko lang sigurong malaman ng publiko na kailangan nating sukatin kung ano yung pinahahalagahan natin. Para alam natin kung ano yung nawawala every time na pinababayaan natin yung ating kalikasan. Gayon din yung mga serbisyong binibigay nito. So let's siguro measure what we treasure. Ayan, napakaganda. Oo, thank you so much. So narinig po natin kina Dr. Mary Ann Bautista at Mr. Johnny Wine Edanio ang napakaraming kaalamang mula sa agham na talagang napakakongkreto ng epekto sa ating buhay bago at matapos ang mga bagyo at iba pang mga disasters na madalas nating nararanasan sa Pilipinas. Sana po ay madala po natin at ma-inspire pa tayo sa ng mga ganitong kaalaman upang higit na makalahok ang ating mga komunidad sa ginagawa ng CCIPH at sana po hindi maiwan lang sa kanila ang gawaing ito. Maraming salamat din po kay Pauline Abelio sa pag-alalay sa atin sa technical side at ang mga technical people din po ng DZRH. Muli po, ito si Jean Enriquez mula sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific para sa Aksyon Kababaihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa loob ng